Good news! Ayuda para sa mga senior citizen. Paano tayo makakasali at paano natin ma-avail ang ating cash incentive? So ano ang mga pagbabago o update ngayon 2025? Isa ito sa mga pagbabago ngayon 2025 ang tungkol sa Centenarian Act na dati ay DSWD ang nangangasiwa sa mga senior citizen, ngayon ay nasa NCSC na o National Commission of Senior Citizen. Unang nailipat mula sa DSWD ang Centenarian Act na kung umabot ka ng 100 years old, ikaw ay makakatanggap ng 100,000 na tumataginting. So yan yung nailipat sa atin ng taon nito. Pangalawa na nailipat ay ang Centenarian Cash Gift. So effective January 1, 2025, hindi na ang DSWD ang mamimigay ng 100,000 peso cash gift pag umabot ikaw ng 100 years old. Take note marami na rin po yan. So as of September 2023, mayroon ng 12,186 na centenarian ang nakatanggap ng tig 100,000 pesos as cash gift mula sa DSWD at nakatanggap din sila ng letter of appreciation mula sa kanilang birthday mula sa Malacanang. Ayon kay Dr. Mary Jean Loreche, ang bagong OIC at Commissioner ng NCSC, sila na ang may hawak niyan simula ngayong January 1. Take note simula ngayon January 1, 2025, effective na yan kaagad. Ang iba pang mga sinusulong ng NCSC ngayon ay tungkol naman sa Expanded Centenarian Act. And ang pangatlo ay yung pinakabagong batas na ang tawag dyan ay ang Expanded Centenarian Cash at 11382. No? So yan po yung pinakabago kung saan ang national government nagbibigay ng cash gift na 10,000 pag ikaw ay umabot sa edad na 80, 85, 90 at 95. Ito ay kung umabot ka naman ng 80, 85, 90 at 95 years old, ikaw ay makakatanggap na ng 10,000 pesos. Ang ibig sabihin nito, kung ikaw ay 80 years old, ngayon 2025, kasama ka na makakatanggap ng benepisyo mula sa NCSE. Kapag ang edad mo naman ay 81 hanggang 84 ngayong 2025, ibig sabihin wala ka pong matatanggap. Okay, so ang meron lang ay 80 saka 85. So kapag 85 ka na, saka ka palang ulit makakatanggap ng panibagong 10,000 pesos. Dahil ito ay naging batas na noong pang March 2024, ang mga pasok sa Expanded Centenarian Act mula noong March 2024 ay pwede na mag-apply sa OSCA o kaya ay sa Office of the Senior Citizen. Pero dahil ang budget ay para lamang sa 2025, sila ay mapapasama sa waiting list ng NCSC na makakatanggap ng 10,000 pesos. Okay? So mula nung last year, mula nung March hanggang ngayon, December 2024, nasa waiting list sila pero makakatanggap pa rin sila ng ayuda. Okay? So meaning kapag nakapag-file na sila ng application at na-submit na nila sa OSCA, sila ay mag-iintay na lang ng tawag kung kailan maibibigay ito. Wala pong eksaktong araw o petsa pero kasama sila sa waiting list at mabibigyan sila ng ayuda. Okay? According po yan sa NCSC. So paano tayo mag-apply? Unahin natin ang mga detalye ng benepisyo. So 10,000 pesos para sa bawat milestone na edad. Ang pag-claim ay dapat gawin sa loob ng 1 taon matapos maabot ang milestone. So pwede nyo i-claim yan within 1 year. Konting paalala lang po, so pwede tayo mag-apply, magsimula 4 na buwan hanggang 6 na buwan bago ang ating birthday. Okay? Upang masiguro ang maagang pagpoproseso. Ang mga hindi nag-claim ng benepisyo na lagpas na 1 taon ay hindi na nila ito makukuha at ibabalik ito sa Bureau of Treasury. So, kaya dapat i-apply nyo kaagad. 6 months, 4 to 6 months bago ang inyong birthday, claim nyo na. So, paano tayo mag-a-apply? Unang-una, kailangan kumuha tayo ng application form. Saan naman natin makukuha ang application form? Pwede po tayo mag-download ng form mula sa website ng nasa screen po ang address ng NCSC. Tap nyo lang po yan para makakuha kayo ng application form. O kaya ay pumunta kayo sa inyong local OSCA
office o kaya ay sa LSWDO, sa inyong local social welfare. So number 2, ihanda ang mga sumusunod na dokumento. Number 1, yung application form na sinabi natin kanina. And then, original at photocopy ng isa sa mga sumusunod na primary ID. So meron tayong tinatawag na primary ID saka secondary ID. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo. Unang-una ay ang birth certificate na galing sa PSA. Ikalawa, yung national ID, yun yung PhilSys ID, yung pinigay sa atin ng government dito lang recently, okay? So yan dalawa na yan. Ang ikalawa ay dapat meron kang 2x2 na ID picture at saka full body na litrato ng beneficiaryo na nakaprint sa A4 size na bond paper o photo paper. So pwede pong pa-scan lang yan, ano? Picture kayo sa inyong cellphone and then pa-print nyo lang sa mga local printers dyan sa inyo. Okay? Saka endorsement letter mula sa city o sa inyong municipal mayor kung saan nakatira ang beneficiaryo. Okay? Hingi lang. And then number 3, kung wala sa alinmang dalawang primary ID, okay, so pwede tayong magpasa ng kung sakaling hindi kayang mag-apply ng personal ang beneficiaryo, pinapayagang mag-file ang itinalagang otorisadong kinatawan na may special power, authorization letter at saka special power of attorney kung sino man yung pupunta. Number 4, para naman sa mga katutubo na wala pang issued na birth certificate. So hindi po lahat tayo merong birth certificate, ano? Kadalasan pagka nasa probinsya ka, nasa bundok, wala po niyan. So kailangan natin sa kanila ang original na certification na in-issue ng National Commission on na nagpapatotoo sa edad o mga pangyayari tungkol sa aplikante. Pangalawa ay ang late registration ay kailangan ganapin base sa JMC number 2021-01 na in-issue ng PSA o kaya ay ang revised guidelines for delayed. And then number 5, para naman sa mga kaibigan o kapatid natin na Muslim na wala pang PSA issued birth certificate. So kailangan ng original na certification na in-issue ng National Commission on Muslim Filipinos na nagpapatotoo sa edad o mga pangyayari tungkol sa aplikante. So para naman sa late registration ay kailangan ganapin base sa nabanggit natin kanina na in-issue din ng PSA para sa revised guidelines for delayed registration. And then number 6, ipapasa natin ang ating application form at mga kailangan dokumento. Yung nabanggit natin kanina, no? Number 1, sa alinman sa inyong OSCA o kaya ay LSWDO. Susunod, para naman sa mga Pilipino na naninirahan sa ibang bansa, kasama rin po sila, no? Pwede po sila mag-apply o magpasa ng application sa Philippine Embassy, sa Philippine Consulate General, sa Department of Migrant Workers, DMW, o Commission on Filipino Overseas, at dapat may 4 hanggang 6 na buwan bago sa kaarawan ng claimant. Okay, tandaan niyo po yan. 4 to 6 months bago mag-birthday, dapat i-apply nyo na ang inyong application form. Okay, so nandito na tayo ngayon sa mga secondary ID. Kung wala po kayo nabanggit natin kanina, yung number 1, yung birth certificate saka PhilSys ID. So pwede rin po ang inyong passport, certificate of late birth certificate, senior citizens ID, LTO issued driver's license, GSIS o kaya SSS, PRC, pwede rin po yan, postal, COMELEC, NCIP, pwede rin po yan, saka NCMF, certificate of live birth ng panganay na anak, certificate of marriage, saka joint affidavit ng dalawang disinterested person. Pagkakakilanlan sa beneficiaryo. School o employment record po, pwede rin po yan, at certificate of membership mula sa naman sa mga Pilipino o na senior citizen na naninirahan sa abroad. Ipasa number 1 sa Citizen Retention and Reacquisition Certificate and Identification Certificate. Number 2, Order of Approval. And then number 3, Oath of Allegiance. And then number 4, Certificate of Attestation mula sa Philippine Embassy o kaya sa Consulate General o DFA. And then pwede rin ang overseas voting card o affidavit. Foreign driver's license, pwede rin po yan. Saka medical o health silang hawak.
So kung namatay naman bago makapagpasa ng application form, since na may edad na, ano ang dapat natin gawin? Ng pinakamalapit na nabubuhay na kamag-anak sa OSCA o sa LSWTO. So number 1, kailangan pa rin ng application form. Number 2, isang primary ID ng beneficiaryo na nakalahad sa itaas. Kung walang primary ID, dalawang secondary ID ng beneficiaryo ang kailangan. And then susunod, endorsement letter mula sa City Municipal Mayor. Kamukha pa rin yan ng mga nabanggit natin kanina. And then kasama na po dito ang original na death certificate. Photocopy ng kung anong valid government issued ID na pinakamalapit na nabubuhay na kamag-anak. Okay? So photocopy po ng ID kung sino yung maglalakad. So pwede po dyan ang certificate of live birth o birth certificate, marriage contract o marriage certificate. Naglalakad. May nabubuhay na kamag-anak, magpapasa sila ng warranty and release from the form. Kailangan din po yan. Yan. Susunod, kung namatay naman habang nasa proseso o hindi umabot sa kanyang birthday. Ibig sabihin, ang required natin dito, kamukha niyan is 8 years old. So, bago siya mag-18, nagkaroon ng problema, namatay siya. So, ano ang gagawin natin? Ng application at pinoproseso na ang kumpletong dokumento. Ngunit namatay bago pa man sa kanyang kaarawan. Sa edad na 80, halimbawa 80 ang example natin, ang aplikante ay hindi kwalipikado na makatanggap ng cash gift. Okay, so dapat umabot siya ng kanyang birthday. Ang cash gift ay binibigay lamang kapag naabot ang milestone. So kapag namatay naman ang beneficiaryo pagkatapos ng kanyang kaarawan o birthday, ngunit hindi nakapag-apply ang beneficiaryo, siya ay kwalipikado pa rin na makatanggap ng benefit o cash gift. So ang malapit na kamag-anak ay maaari mag-apply at magpatuloy ng okay. So next. So narito na yung kung namatay habang nasa processor at umabot sa kanyang birthday. So kapag ang beneficiaryo ay nakapagpasa ng aplikasyon at proseso ang kumpletong dokumento bago o pagkatapos ng milestone na edad, ngunit namatay pagkatapos ng kanyang kaarawan. Ito na yung sinasabi natin kanina. So after ng kanyang birthday, saka siya namatay, nakapagpasa na siya ng application, qualified pa rin po siya at pwede niya makuha ang kanyang beneficiaryo. Okay? So mga kailangan, number 1, application form. Number 2, isang primary ID. Pangalawa, kung walang primary ID, dalawang secondary ID, saka endorsement letter galing sa munisipyo. And then original na death certificate ng maglalakad. Okay? So photocopy ng proof of relationship kung sino yung maglalakad. Kung maraming nabubuhay na kamag-anak, magpasa sila ng warranty and release from liability form. Saka huwag kakalimutan ng special power o SPA. So paano naman natin matatanggap ang benepisyo? Para sa mga benepisyaryong senior citizen na nandito sa Pilipinas, ang NCSC ay makikipag-ugnayan sa inyong LGU o sa inyong barangay, sa inyong lugar, partikular na sa OSCA, para sa final na listahan ng mga benepisyaryo at schedule ng payout. Sa mismong araw ng payout, ang benepisyaryo ay nasa opisyal na listahan at kailangan magpakita ng OSCA ID o kahit na anong government-issued ID. Okay? Ano matatanggap ang benepisyo? Ay halimbawa ay nasa ospital o may karamdaman o meron siyang medical problem sa kalusugan, so magpapasa lang siya ng mga sumusunod. Original at photocopy ng valid government issued ID, okay, para sa may sakit. Original and photocopy ng OSCA ID. And number 3, authorization letter mula sa beneficiary. And then, medical certificate, kailangan din po yan ay pa ang beneficiaryo. Okay, so pwede po siya magpasa ng pinakabagong full body o half upper body na litrato kung saan hawak niya ang page 1 ng dyaryo sa araw na yon o yung pinakabagong date o kaya ay ituro niya sa kalendaryo yung current date ng kasalukuyang buwan.
So, paano naman natin matatanggap ang benepisyo kung sakali naman na namatay? Kung sakaling ang benepisyaryo naman ay namatay na, ang pinakamalapit na nabubuhay na kamag-anak ay magpapasa ng mga sumusunod. Number 1, original death certificate, photocopy ng kahit anong valid government-issued ID, and then photocopy pa rin ng proof of relationship, and then marriage certificate kung kasal. Kung marami nabubuhay na kamag-anak, magpasa din ng SPA o Special Power of Attorney at Warranty and Release from Liability form. So, paano matatanggap ang benepisyo kung sakali naman na namatay? Para sa mga benepisyaryong senior citizen na nakatira sa abroad, i-deposit ang benepisyo